Sa ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Katatanggap lang na balita, inirekomendang kasuhan ng kidnapping with homicide si Atong Ang at 24 na iba pa ng Department of Justice. Kaugnay yan ng mga nawawalang sabungero. May mga iba pang inirekomendang kaso laban kay Ang at sa iba pa. Abangan ang mga detalye maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumuko sa NBI ang negosyanteng si Sara Diskaya kasunod ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na i-issuehan si Diskaya ng warrant of arrest ngayong linggo. Inaasahang ilalabas ang warrant ng Digos City Regional Trial Court dahil sa kasong kaugnay ng isang flood control project sa Davao Occidental. Sumuko naman sa Pasig Police ang pamangkin ni Diskaya na kapwa-akusado niya at opisyal din ng kanyang kumpanya. Nakatutok live si John Consulta. John. Mel, Emil, Vicky, sumuko nga itong negosyanteng si Sara Diskaya dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI dito sa Pasay City. Isang araw yan matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na lalabas na ang warrant of arrest laban kay Diskaya sa loob ng linggong ito. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang dumating sa headquarters ng NBI sa Pasay City ang kontraktor na si Sara Diskaya kasama kanyang abogado at kaanak. Naka-face mask nang dumating si Diskaya na nagtungo raw sa NBI para raw sumuko. Nakunan din namin ang pagdating ng isang maleta na dala ng isang babae na isinakay sa elevator at iniakyat sa palapag kung nasaan si Diskaya. Nangyari ang pagsuko sa gitna ng anunsyo ni Pangulong Marcos na anumang araw ngayong linggo ay lalabas na ang warrant of arrest laban kay Diskaya. Matatandaan nung Biyernes, naghain na ng kaso malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ombudsman laban kay Diskaya at ilan pang individual. Kaugnay ito sa isang ghost flood control project sa Kulaman Jose Abad Santos, Davao Occidental na proyekto ng St. Timothy Construction Corporation, isa sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Ayon sa source ng GMA Integrated News, ngayong araw daw nagpahiwatig ng pagsuko si Diskaya sa isang regional officer ng NBI na siyang nag-facilitate ng pagsuko ng bilyonaryong negosyante. Bantay sarado siya ng mga ahente nang dumating sa NBI. Ayon sa isa pa naming source, hinihintay nila ang formal na paglabas ng warrant of arrest laban kay Diskaya. Manggagaling pa ang warrant of arrest sa Digos City Regional Trial Court sa Davao Occidental. Sa oras na mangyari ito, posibleng magsagawa ng return of warrant ang mga otoridad kung saan kakailanganing iharap si Diskaya at ibalik ang warrant sa korte nag-issue nito. Hindi kasama ni Diskaya ang asawang si Curly na nakadetain pa rin sa Senado matapos ipakontempt dahil sa umano'y pagsisinungaling. Bukod kay Diskaya, sumuko na rin sa Pasig City Police ang kanyang pamangkin at kapwa-akusado na si Maria Roma Angeline Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Kinumpirma yan ng kanyang abogado. Vicky, dito nga sa NBI, magkapalipas na magdamag itong si Sara Diskaya at kung sakasakaling lumabas ang warrant bukas, aasahan natin na uusad na yung mga proseso tulad ng fingerprinting at pagkuha ng mugshot kay Sara Diskaya at posibleng mauwi sa return of warrant. Yan manalitas mo na rito sa NBI. Balik siya, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Balik-kulungan ang isang kalalaya lang na lalaki sa Cebu matapos niyang i-hostage ang sariling partner at mga anak. Ang suspect aminadong nakadroga nang gawin ng krimen. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Nes. Di, wa may bildo. Wa may bildo. Kay ko naman wa. Lili gamay. Ado tikas bintana, Les. Sinusubukan ng barangay official sa Lapu-Lapu, Cebu na kausapin ang lalaking ng hostage umano sa kanyang partner at anak. Magturya tagtarong. Ibutang na ang kutsilyo. Matagumpay ang negosasyon at sumuko ang lalaki. Pero isinugod sa hospital ang kanyang 21 anyos na anak na lalaki na nagtamo ng sugat sa tiyan, braso at sa baba. Nakuha mula sa suspect ang isang butcher knife.
Ayon sa otoridad, nasa mabuting kalagayan na ang biktima. Batay sa investigasyon ng Lapu-Lapu City Police, lumaya ang sospek sa bilangguan noong December 1 matapos ang 8 taong pagkabilanggo dahil sa kaso sa illegal drugs. Inamin ng sospek na bago ang insidente, bumatak umano siya ng illegal na droga. Kaduwar ko nakagamit. Nagsisisi raw siya at humingi ng tawad sa anak. Dong, pumayaw ko sa ilo ni mo, Dong. Naot ako, Dong, na makitaan. Di ka karoon, Dong. Kamu doon sa imong mama, Dong. Ayaw lang gagawagaway mong mama. Pare, Dong, o dilim ganin mo. Kailangan makita na ko, Dong. Ayaw lang gagawagaway mong mama, kari. Inihahanda na ng pulisya ang pagsasampa ng kasong attempted parricide at serious illegal detention laban sa sospek. Kahit anong saglit mo lang siya diniditin, saglit mo lang tinitreatin, as far as she was deprived of her liberty and the victim is female, serious talaga yan, illegal detention, and mataas ang penalty yan. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan Merondina, nakatutok 24 oras. Sa Pampanga, pansamantalang inalis sa pwesto ang 5 pulis matapos ang nahulikam na panloloob nila sa isang bahay at pagtangay roon ng 14 milyong pisong cash. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Pasado alas 8 ng gabi noong November 25, nang looban ng 5 armadong lalaki ang isang bahay sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Tinutukan ng baril ang mga nakatira sa bahay at dinala sila sa banyo. Agad ding tumakas ang mga sospek, tangay ang 14 milyong pisong cash ng pamilya. Kinabukasan na na-report ang pangyayari matapos itawag ng isang concerned citizen. At matapos ang investigasyon, lumabas na mismong mga kabaro umano nila ang 5 nanloob sa bahay. 4 mula sa Angeles City Police at ang isa mula sa Zambales Provincial Police Office. Nag-imbestiga tayo, tuloy-tuloy investigation natin. And based sa investigation natin, may mga nakikita tayong evidence nagli-link sa pulis. Kinumpirma ng Regional Director ng Central Luzon Police na temporarily relieved o sibak sa kanilang pwesto ang 5 pulis habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa krimen. Bumuo na rin daw sila ng Special Investigation Task Group. We received an anonymous letter. Yung anonymous letter na yun containing galing yon, allegedly itong letter na to galing to sa Men and Women of Station 2 ng Angeles City Police Station. Sila ang naglagay ng ito yung mga involved doon sa insidente to give way doon sa ating ginagawa investigation doon sa possible involvement ng 5, kaya natin pinarelieve sila sa post. Tiniyak ng Central Luzon Police na tuloy-tuloy ang pangangalap ng ebidensya at kapag natapos ang investigasyon ay agad nilang ihahain ang nararapat na mga kaso laban sa sinumang mapatunayang sangkot. Hindi muna pinangalanan ang 5 pulis na umunoy sangkot sa insidente. Wala pa rin silang pahayag. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na prioridad na maipasang batas ang 4 na panukala, kabilang ang Anti-Dynasty Bill at reforma sa party list. Ang iba pa alamin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa harap ng mga lider ng Kongreso, personal na ipinarating ni Pangulong Bongbong Marcos ang 4 na mahalagang panukalang batas na nais daw niyang gawing prioridad. Yan ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, at Cadena Act o Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Nangyari raw yan sa pulong ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council, kung saan present sina Senate President Tito Soto, House Speaker Faustino D., at House Majority Leader Sandro Marcos. The President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as possible. Layo ng Anti-Dynasty Bill na mapigilan ang monopolya ng mga pamilya ng mga politiko sa mga posisyon sa gobyerno at matiyak ang parehong oportunidad sa lahat para sa serbisyo publiko. Bagamat nakatakda sa saligang batas ang pagbabawal sa political dynasties, naging malaking hamon ang pagpasa ng Anti-Dynasty Bill sa mga nagdaang administrasyon, lalo't maraming mambabatas ay mula sa mga pamilya ng mga politiko. Layo naman ng Independent People's Commission Act ang magbigay ng pangil sa Independent Commission for Infrastructure na nagsasagawa ngayon ng investigasyon sa mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Kasama sa batiko sa ICI, ang kawalan nito ng totoong kapangyarihan, pati na pondo para sa paghahabol sa mga nangurakot sa kaban ng bayan.
Ang Party List Reform Act layo naman tugunan ng mga issue sa party list system na dati na ring binabatikos dahil sa hindi raw pagkatawan sa interes ng mga marginalized at underrepresented na sektor ng lipunan. Lalo pang nabatikos ang party list system ngayon dahil sa pagkakaugnay ng ilang party list representatives sa kontrobersya sa budget insertion at anomalya sa flood control projects. Ang Kadena Act naman, magtataguyod daw ng transparency at accountability sa paghawak ng pananalapi ng gobyerno. Sa isang pahayag, hinimok ni Executive Secretary Ralph Recto ang lahat ng sektor mula sa lahat ng kulay ng politika na makilahok para mabuo ang pinakamagandang bersyon ng batas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Blanco pa rin ang pulisya sa kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa sa gitna ng usap-usapang i-issuehan siya ng arrest warrant ng International Criminal Court. Tingin ng kanyang abogado, nasa Pilipinas lang ang senador at handang humarap sa kaso kung malilinaw ang proseso sakaling isusuko siya sa ICC. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng ugong ng umano'y warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC, nanawagan si Senador Ronald Bato de la Rosa ng due process mula sa gobyerno ayon sa kanyang abogado. Due process of law and to respect his rights as a Filipino citizen. He wants a clear-cut guidelines from our Philippine government, including the Supreme Court, as to what would be the rights of a person, Filipino national at that, Filipino citizen, with respect to ICC processes in the light of the fact na hindi na po tayo miyembro since March 17 of 2019. Ayon kay Atty. Israelito Torreon, sakali kasing isusurrender si De La Rosa sa ICC, gusto niya malaman kung paano ang proseso lalo't walang batas ang Pilipinas ukol dito. Kung malinawan daw sa proseso, tingin ni Torreon, haharapin ng senador ang kaso. That is a question to be answered by him, but presumably yes, if the judicial processes would be clarified, no, as to what would be his rights if he would be surrendered. Kasi surrender and extradition, wala tayong batas, wala tayong IRR on surrender. Bakit mo dakpin? Tingin ni Torreon, hindi naman tiyak na naglabas na ng arrest warrant dahil nasa appeals chamber pa ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan din siyang walang basehan para isurrender ng Pilipinas si De La Rosa sa ICC. Tingin din ni Torreon, nandito lang ang senador sa Pilipinas. Hindi pa raw niya ito nakakausap mula nang lumutang ang umano'y arrest warrant laban sa senador, pero may komunikasyon daw siya sa asawa at mga anak nito. Gusto sana ng pamilya na kung may kaso man sana siya, dito natin litisin sa Pilipinas. Dito file ng kaso sa Pilipinas kasi may working court tayo. May working courts tayo, may working prosecutions tayo. So, kumbaga, wag natin isurrender yung karapatang pantao ng ating kapwa Pilipino doon sa Banyagang Korte. Inotorisa na rin daw siya ng pamilya na kumuha ng abogado sa ICC kung sakaling magtuloy ang kaso. Sa ngayon, walang ideya ang Philippine National Police kung nasaan ang kanilang dating hepe. As of now, we don't know about his whereabouts. Mula nang magbalik ang sesyon ng Senado noong November 10, hindi na pumasok si De La Rosa. Walang impormasyon ng opisina niya kung nasaan ito at bakit absent. Sabi rin ni Senate President Tito Soto, walang komunikasyon sa kanya si De La Rosa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Deserve ng mga Pinoy ng espesyal na pagsasalo ngayong holiday season. Yan ang paniwala ng Kapuso stars na sina Kelvin Miranda at ng Legaspi family na cast ng MMFF film na Reconnect. Speaking of pagsasalo, ano naman kayang paborito nilang handa tuwing Noche Buena? Ichichika yan ni Athena Imperial. Pinoy style ang pagdiriwang ng Pasko ng pamilya ni Encantadia Chronicles Sangre Adamos, Kelvin Miranda. Ibinida ni Kelvin ang Filipino favorite dishes na ihahain sa kanilang Noche Buena. Ay nako, sa nanay ko kung magluluto siya, hindi pwedeng mawala yung menudo. Oo, kasi yun ang kanyang recipe talaga eh. Hamonado at saka kung ako, relleno. Ang pamilya Legaspi, sina Carmina, Zoren, Mavi at Cassie ng GMA Afternoon Prime Series na Hating Kapatid, ibinida rin ang family favorite kapag Pasko.
Ang isang hindi mawawala ay ang fruit salad at ang macaroni salad. Yun talaga. Parang hindi ko nga naiintindihan kung bakit tuwing Christmas lang ako nagpre-prepare ng fruit salad. Parang pwede naman ako gumawa nun all year round. Pero kasi recipe pa yun ng mommy ko. Sa media conference ng Metro Manila Film Festival entry na Reconnect, sinabi ni na Kelvin at ng Legaspi family, deserve ng mga Pinoy ng espesyal na pagsasaluhan sa Pasko. Ang gusto naman natin na kasi Masaya. once a year lang naman tayo mag-celebrate. So, syempre, hindi naman tayo naghahangad ng Bongga. excess, pero syempre, we really want to celebrate yung togetherness, yung reconnection with the family and loved ones. So, we try our best. We save for, parang all year round magsasave tayo just in time for Christmas. Buong mundo, walang internet. Guys, ang Legaspi twins looking forward naman sa kanilang pelikulang Reconnect. Napaganda ng ensemble ng cast. I mean, I'm very excited to see this in the big screen. Napaka-heartwarming to watch the trailer and I'm very excited to see how the characters can reconnect with one another. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Pinagagawa ng kahalayan para umano pagkakitaan online ng inarestong magkapatid sa Davao Oriental ang ilang menor de edad na 9 hanggang 14 na taong gulang lamang. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Lingkod lang diya. Inaresto matapos mahuli sa akto ang magkapatid na suspect edad 16 at 18 anyos habang nagpapagawa ng mahahalay sa mga batang edad 9 hanggang 14 para pagkakitaan online. Iniligtas ang 7 menor de edad, gayon din ang isang 18 anyos. Narescue rin ang 3 batang edad 1 hanggang 4 na taong gulang na itinuturing na children at risk. Ang krimen ginawa sa bahay ng mga suspect. They were directing yung mga minors natin to perform sexual activities and then bini-video at the same time nila live stream. Pinipicturan po sila and they were being sold po sa mga buyers nila. Natunto ng mga suspect na magsagawa ng ground surveillance ang mga otoridad base sa referral ng Australian authorities. Nag-apply po ang ating operatiba ng warrant to search, seize and examine computer data. Sa kasabay na operasyon, huli ang isa pang suspect. Sa investigasyon ng WCPC, 100 hanggang 1,000 piso ang ibinabayad ng mga suspect sa mga biktima para magsagawa ng sexual act. Mga money daw na parang na binibigay sa kanila is ang allegations nila or sinasabi nila doon sa mga parents nila is napanalunan nila sa online games. Sa impormasyong nakuha ng WCPC, umabot sa 385,000 pesos ang naipadala sa mga suspects simula na masangkot sa online sexual exploitation. Wala pang pahayag ang mga suspects na sasampahan ng mga karampatang reklamo, kabilang na ang online sexual abuse or exploitation of children. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sinalubong ng napakahabang pila sa immigration ang ilang pasaherong dumating kagabi sa NAIA Terminal 1. Paliwanag ng Bureau of Immigration, 9 na flights ang nagkasabay-sabay at may ini-install pang electronic gates. Pero pinaplansya na raw nila ang kanilang operasyon para hindi na maulit ang problema, lalo ngayong magha-holiday season. Nakatutok si Danok Tingkungko. Pagkalapag sa NAIA Terminal 1, bandang alas 6 kagabi, ganito ang sumalubong kay Syria na guho. Ang pila kasi ng tao sa immigration counter sa arrivals area, abot na sa labas pa lang daw ng eroplano. Pagdating namin before even reaching the immigration area, sobrang daming tao. Tapos ang gulo. People were asking parang, saan ba yung pila? Pagdating namin doon, wala naman palang pila doon. So we had to go back to the previous end of the line. Mahigit 1 oras ang inubos ni na Syrian pero nang mahanap na ang tamang pila, mabilis naman daw kahit papano ang proseso. In fairness to them, once we kind of lined up, mabilis naman yung processing nila. Marami namang immigration officers doon sa mga sinetup nilang makeshift or additional immigration desks. But then, I guess, the lack of space, the A-gates were still closed. They were still not functional at the time. So yung space na kinain nung electronic, nung E-gates, siguro nag-lead dun sa
medyo magulo talagang pila. Paliwanag ng Bureau of Immigration, humigit kumulang 1,800 na pasahero mula sa siyam na flight ang nagsabay-sabay sa pila kahapon sa Terminal 1. Lalo raw naramdaman ang dami ng pila dahil sa pagkakabit ng hindi bababa sa 12 electronic gates na nakatakdang maging operational sa susunod na linggo. I think one of the reasons then why the area seemed cramped kasi may area doon na ini-install yung ating mga electronic gates. So nagkaroon po ng space adjustment because of that. But ideally po, within the week or later this week, maaayos na po yan lahat. Proper flow of the passengers is something that we are working on and could be solved by the electronic gates. Ganun pa man, sabi ni Syria na iwasan daw sana ang gulo kung may mga tauhang itatalaga para ituro sa mga pasahero ang tamang pila. Well, definitely there should have been like a few personnel who guided the ones na are na nagdi-deplane pa lang. Pag pasok pa lang dun sa terminal mismo, supposed to be meron ng nagga-guide, clear signages at the gates pa lang. Para kasi syempre nagdi-deplane yung mga tao, pagod dyan, yung iba puyat, walang tulog, 'di ba? And you cannot expect them to like roam around tas maghahanap pa sila ng tatanungan. Ayon sa Bureau of Immigration, pinaplansya na raw ang kanilang operasyon sa immigration counters para masigurong hindi maulit ang nangyari kahapon, lalo na sa inaasahang peak holiday season sa susunod na linggo. Nag-field na tayo ngayon ng mga additional personnel para maging mas organized yung ating immigration area. Kasi nakita natin, since it's a bit cramped because of the space adjustment, kinakailangan ding magkaroon ng assistance from our immigration personnel para mas maging smooth yung pagpila ng mga passengers. Hinihingan pa namin ng komento ang NAIA hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay na nga ng matinding traffic sa Marcos Highway nitong weekend na inabot ng 5 oras o higit pa. Pinulong ng MMDA ang mga taga-traffic management ng Marikina, Pasig, Cainta at Antipolo. Ang mga susunod nilang hakbang sa pagtutok ni Mark Salazar. Matagal nang notoryo sa traffic itong Marcos Highway, lalo mula Marikina hanggang Antipolo. Pero yung nangyari nung Sabado, Carmageddon na umabot sa Katipunan, C5 at Aurora Boulevard sa Cubao, kaya sumagad sa pasensya ng mga motorista. Sabi ng MMDA, tila sabay-sabay ang mga Christmas party at habol sa shopping ng mga taga-east of Metro Manila. Yung nangyari last Saturday was really talagang yung volume of vehicles matindi. Sinabayan pa ng mall-wide sale ng mga malls within that area. And admittedly, nagkulang din kami yung tao na mag-i-enforce dun sa mga U-turn slots. Sa post-assessment ng MMDA, 2 U-turn slots sa highway ang sanhi ng gridlock. Ang U-turn sa may Santa Lucia Mall at ang U-turn sa may Felix Avenue intersection. Walang taong nagmamando, nag-gridlock. So na nag-gridlock, unang lane, pangalawang lane, pang-apat na lane, nawala na yung pandiretso, puro U-turn na lang nag-aagawan. So ang nangyari, walang gumalaw kasi gridlock eh. Nakipag-meeting kanina ang MMDA sa mga taga-traffic management ng Marikina, Pasig, Cainta at Antipolo. Maliban daw kasi sa pagmamando ng tama sa mga U-turn slots, kailangan din magtulungan ng mga lokal na pamahalaan sa pagbabawas ng volume at obstruction sa Marcos Highway. We will study some adjustments sa U-turn slots to harmonize yung iba't ibang oras ng mga truck ban hours ng iba't ibang LGUs doon. And may recommendation na magkaroon kami ng MOA sa pag-enforce ng anti-illegal terminal and illegal vendors. Posible ring palitan ng movable orange barriers ang concrete barriers sa intersection ng Marcos Highway at Hill Fernando Avenue para mas madaling galawin kung kailangan, lalo kung mabigat ang traffic. Hindi pang long-term solution ang latag ng MMDA dahil ayon din sa kanilang data, mahigit 9,000 ang volume ng sasakyan sa Marcos Highway tuwing rush hour. Sobra sa 5,000 to 6,000 na kapasidad nito. Nung ginawa yan, iilan pa lang naman yung subdivisions doon. But we're trying our best to manage it and magkaroon ng mga engineering interventions.
Kagaya ng problema sa maraming bahagi ng Metro Manila, ganun din ang problema sa Marcos Highway. Dumarami ang sasakyan pero hindi ang kalsada. As per DPWH kanina, they don't have any plans na mag-expand pa sa area na yun kasi parang wala na rin talagang lugar na para palakihin pa yung kalsada doon. Mag-o-ocular inspection ulit ang MMDA bukas sa Marcos Highway para maghanap ng kahit maliliit na solusyong makakatulong maibsan ng trapiko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kumanda ng magpaikot-ikot ang feelings this Christmas sa Metro Manila Film Festival entry na Love You So Bad, starring Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera. Nagpakilig na sa fans ang trailer niyan na surreal moment daw para sa tatlo. Makichika kay Athena Imperial. Vanna, are you falling in love with two men? It's Christmas season, pero bakit parang Valentine's Day? Dahil yan sa undeniable kilig na dala ng Metro Manila Film Festival official film entry ng Star Cinema, GMA Pictures at Regal Entertainment na Love You So Bad, starring Will Ashley as Vic, Dustin Yu as L.A. at Bianca De Vera as Savannah. Sa launch pa lang ng movie trailer, matcha-challenge na agad mamili kung team laban. He is L.A., Mr. Savior. O kung Team Savic ba ang mananaig? He is Vic, Mr. Sungit. Surreal moment nga raw ito para sa PBB Celebrity Collab Edition batchmates na sina Will, Dustin at Bianca. Ganito pala pakiramdam maging matupad yung pangarap. Seeing our very own trailer, grabe apaka rewarding. Lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng stress na dinanas namin while shooting this film, para naging worth it talaga. Worth it lahat. At hindi na ako makapaghintay mapanood yung pelikula. Sa MediaCon ng pelikula, kasama rin nina Will, Dustin at Bianca ang iba pang cast na sina Vince Maristella, Ralph De Leon, Cyril Manabat, Rain Parani at iba pa. Kakaibang experience nga raw ang pag-shoot ng naturang pelikula ayon sa direktor ng Love You So Bad na si May Cruz Alviar. First time kong mag-love triangle na ganito ka-tight yung competition. We're looking at the new generation of stars. That's how I felt. In real life, naniniwala naman daw ang tatlong bida na dapat dumaan muna sa panliligaw stage bago maging official couple. Napaka-importante talaga ng ligawan stage. Kung makikita yung parang kung compatible ba kayong dalawa. Of course, yung attitude ng isa't isa. Di lang sa babae, kundi sa parents rin ng babae. Importante din yan. Isa rin yun sa paraan kung paano mo mapapakita sa kanya yung halaga ng isang tao. Just connecting to what Dustin said, parang importante rin kasi yung respeto sa magulang ng nililigawan mong babae. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Tinututulan ng ilang residente sa Olongapo ang isang solar power project sa Olongapo City. Pangamba nila, mauwi sa baha at landslide ang umunoy planong pagpuputol ng puno para sa Phase 2 nito. Nakatutok si Chino Gaston. Sa tuktok ng bundok na ito sa Barangay Santa Rita sa Olongapo City, matatagpuan ang 100 hektaryang lawak na solar power project ng Aboitiz Power Corporation. Naglilikha ito ng 221 megawatts ng kuryente mula sa sikat ng araw. Puro solar dyan. Green energy kung ituring ang mga solar power plants dahil mula sa renewable sources, hindi gaya ng krudo o natural gas na gamit sa mga karaniwang power plants. Pero ang mga residente ng Santa Rita umaalma sa mga punong pinutol sa bundok na posibleng pagmulan umano ng pagbaha at landslide. Lalong nag-aalala sila sa napabalitang expansion o Phase 2 ng solar project na sasakupin ang tuktok ng katabing Mount Balimpuyo na sa paanan nito matatagpuan ang kanilang mga bahay. Kaya isang petisyon na pirmado ng higit 700 residente ang isinumite ng mga residente sa lokal na pamahalaan para ipahayag ang kanilang pagtutol sa Phase 2 ng proyekto. Pinaglalaban na po namin dito ay yung kaligtasan po naming mga mamamayan ng Olongapo. Ang Phase 1 po, pinutol din po mga puno dyan, lalatagan din po ng solar panel. So, pag pinutol po nila yung mga dekadang puno na siyang sumisipsip ng tubig po at saka yan po nagpapatibay ng lupa,
Paano na po kaming mamamayan ng Olongapo, sir? Baka lumubog po kami. Kung titingnan nga ang flood hazard map ng Project NOAA, kulay pula ang paligid ng Mount Balimpuyo. Ibig sabihin, ngayon pa lang, may mataas na panganib ng pagbaha rito. Sa mga nakalipas na taon, nakakaranas na ng mataas na pagbaha ang Olongapo City, pati na mga rock slide at landslide sa mga lugar malapit sa bundok. Kung yan pa mabubuksan ng mga kapitalistang dayuhan na magtatayo ng solar dyan, kami po lahat naman sa laylayan ang maepektuhan. Pagka po yun talagang di na kaya ng lupa, yun po yung maglandslide. Meron na ganyan, nagulong ng bato. Kaya kumari po sana, mapigilan. Bukod dito, marami na rin daw ang mga tinanim na puno ng prutas sa bundok na pinagmumulan ng kanilang kabuhayan. Dito rin daw nagmumula ang tubig mula sa mga burol na gamit nila sa pandilig ng pataniman. Sana po hindi na po matuloy yung phase 2 po sa lugar na yan, sa ibabaw po na yan. Unang-una po sir, yan po kami kumukuha ng pangkabuhayan po namin. Mga produkto po dyan. Yan po, dinadala po namin sa lungsod po ng Olongapo. Binababa po namin dyan. Yung mga paninda po, mga mangga po, pagka panahon ng mangga, abukado, nyug, lahat po. Kasoy, nanghihinayang po kami kung masisira lang po ng ganun. Pero dahil nga po lupang gobyerno. Ayon kay Olongapo Vice Mayor Kay Ann Legaspi, hindi siya tutol sa renewable energy project kagaya ng solar farms, pero hindi pwedeng isaalang-alang ang kapakanan ng mga residente. Sabi ni Legaspi, inaprubahan ng LGU ang Phase 1 ng proyekto sa paniniwalang wala itong dulot na masama sa kalikasan. Sa ngayon, wala pa rin aniyang natatanggap ang sangguniang panlunsod ng anumang dokumento tungkol sa Phase 2 ng proyekto, maliban sa abisong may public scoping na nangyari. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang DENR dahil nasa public scoping phase pa lang ang proyekto. Sa isang press statement, sinabi ng Aboitiz Power Corporation na kinikilala nila ang mga pangamba tungkol sa pagpuputol ng kahoy sa Phase 2 at ang potensyal na pagbahang dulot nito. Dahil nasa inisyal na bahagi pa lang daw ang Phase 2, wala pa raw silang ginagawang pagpuputol ng puno kaugnay nito. Pero sa kanilang pag-aaral, hindi raw makakadagdag sa tubig na dumadaloy sa Olongapo River ang Phase 2 ng proyekto. Sari-saring hakbang rin daw ang isasagawa nila para matiyak ang kaligtasan sa site at sa mga kalapit na komunidad. Ang sabi ng Aboitiz Power, walang kuryente mula sa solar farm ang direktang mapupunta sa Olongapo City. Pero may kita naman daw na mapupunta sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng real property at business taxes sa loob ng 25 taong lifespan ng proyekto. Bukod pa ito sa mga buwis na ibabayad sa national government sa pagbenta ng nilikhang kuryente ng kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Pasko sa kulungan ang minsang pangako ng gobyerno kaugnay ng mga sangkot sa flood control scandal. Ngayon, nagtakda ng sariling deadline ng Ombudsman para maipakulong ang mga mambabatas na sangkot. Kung kailan, sa pagtutok ni Salima Refran. Please welcome. Para kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dapat lang na mapanagot ang mga tiwali. Pero may mas malalim pang dapat gawin. Corruption kills. Not metaphorically, but literally. Our national conversation cannot stop at accountability. Accountability is mandatory, but it is not enough. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Ombudsman ng International Anti-Corruption Day, sinabi ni Remulla na dapat magtakda ng mga reforma sa sistema para masigurong hindi na mangyayari ang korupsyon. We must confront the harder task, fixing the systems that allowed corruption to take root, strengthening the rules that were too weak, and redesigning processes that failed the people. We must move past asking who is at fault and demand what must change. Because without reform, the same abuses will continue under new names and under new faces. Sa Office of the Ombudsman, magpapatupad daw sila ng modernization gaya ng pagkakaroon ng fully digital database.
Kaugnay naman sa paghahabol sa mga nasa likod na maanumalyang flood control projects, nagtakda noon ang Ombudsman ng sariling deadline na December 15 para sa pagpapakulong ng malalaking isda o mga senador at kongresista. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, posible raw na ngayong linggo may maisampa silang mga kaso sa Sandigan Bayan. It's possible, but we go with the strength of the cases. Kung meron tayong makitang ebidensya na ang proponent mismo ang kumuha ng pera, siya mismo ang tumanggap ng pera, mas madaling i-prove po yun. Kaysa sa mga kaso na may layering, patago talaga, merong silang mga bagman na kailangan muna nating matumbok para makuha yung proponent. Nakapagsampa na ang Ombudsman ng mga kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan at Digos RTC kaugnay ng substandard umanong 289 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro at sa 96.5 million pesos na ghost project umano sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras. Panibagong all-time low ang naitalang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang peso-dollar exchange rate sa 59 pesos and 22 centavos kada dolyar. Pinakamahina sa kasaysayan. Mas mababa ito sa naitala nitong November 12 na 59 pesos and 17 centavos. Wala pang bagong pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng lalong paghina ng piso kontra dolyar. Inaprubahan ng Civil Service Commission o CSC ang hanggang 5 araw na wellness leave kada taon para sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Base po sa guidelines ng CSC, maaring mag-wellness leave para sa mental health, physical wellness activities o kung gustong magka-break mula sa trabaho. Bukod pa ito sa kasalukuyang vacation at sick leave. Ayon po sa CSC, ang wellness leave ay maagap na hakbang sa mga hinaharap ng mga nagtatrabaho sa kasalukuyang panahon. Mas matutugunan nila ang mga pangangailangan ng mamamayang Pilipino kung mabibigyan ang mga nasa pampublikong serbisyo ng panahong makapagpahinga at alagaan ang kanilang sarili. Magiging epektibo ang 5 araw na wellness leave, 15 araw matapos mailathala sa pahayagan. May bawas singil sa kuryente ngayong buwan ang mga customer ng Meralco. Ayon sa Meralco, bababa ang kanilang singil ng 35.57 centavos kada kilowatt hour. Ang epekto nito para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa isang buwan, mahigit 71 pesos na bawas singil. Mararamdaman ito sa bill ninyo para po sa buwan ng Disyembre. Sabi ng Meralco, bumaba ang kanilang singil dahil bumaba rin ang transmission at generation charge. Ngayong dumadalas ang bigat na traffic dahil sa Christmas rush, handang dumiskarte ang ilan kung maihi, magutom o mainip sa sasakyan. Ano mang diskarte, may bilin po ang MMDA. Alamin yan sa pagtutok ni Oscar Oida. Idinaan na lang sa biro ng ilan ang Carmageddon sa Marcos Highway nitong Sabado. Pag-edit ng isang netizen sa isang litrato, napasabak daw sa bakbakan si Ultraman malapit sa isang estasyon ng LRT. May nagsabi rin baka nagsabay-sabay ang mga Christmas party kaya umabot sa Cubao sa traffic. O baka nalipat sa Disyembre ang alay lakad papuntang Antipolo dahil sa dami ng commuter na nainip na sa traffic. Buti sana kung ang problema, pagkabagot lang. Paano kung nadi-jingle bells na at walang matakbuhang palikuran? Ngayong wala ng oras na pinipili ang traffic. May mga naghahanda ng urinal bottle sa sasakyan. Kung wala naman, bote daw, talo-talo na yan. Masakit talaga sa pantog Kaya yun, ang diskarte namin, bote. Pag may ganitong pagkataon lang po, talagang hindi ko na po kaya, gigilid po ako, baba po ako, tapos sakit na lang po ako para makaiwas po. Sa sobrang traffic po, siyempre hindi po na maiwasan, masakit po sa pantog. Sa ilan nga, adult diaper is life. Mga legendary na ayaw pakasiguro. Ika nga, desperate times, desperate measures. At least, ayan, tuloy-tuloy lang yung biyahe mo, hindi ka na... Kasi minsan pag bote-bote, diskarte ng mga driver, mahirap din kung wala ka rin magpagtabihan sa kalsada. Lalo na pag sobrang traffic na talaga.
Paano naman daw yung mga nasa public transport? Tinitiis ko lang po. Wala pong choice. Wala, nagpipigil lang talaga ako. Tapos hintayin lang talaga. Ipit lang. Scroll na lang ako sa Facebook, nagsa-cellphone or titingin ako sa biyahe. Bumababa po ako doon sa may pinakamalapit na kainan. Mahirap ding ma-hungry o yung angry dahil hungry. Dapat handa ang pagkain para walang lumilittle drummer boy sa iyong tiyan sa sobrang gutom. Minsan may dala akong mga pagkain, tinapay, yun kinakain ko. Pero minsan wala akong dala, tinitiis ko na rin yung gutom. Dati, pwede pang pampalipas inip ang road trip games tulad ng old school pendong piece pag may naispatang kotseng kuba o kalbo. Pero ngayong bukod sa uso na ang mobile games, wala kang makikita sa daan kung stuck ka lang sa traffic. Kung pagod na pagod at kailangang mag-inat-inat, pwede kayang maglibang sa labas ng sasakyan? Simple ang bili ng MMDA sa anumang diskarte, tsaking walang batas trapikong nasasagasaan. So ang pakiusap lang po natin, itabi po natin ang mga sasakyan. Huwag po natin gawin while we're stuck in the middle of traffic. Itabi po natin, kung pwede pong igilid sa mga waiting areas, doon po natin gawin ito. But then again, we encourage to use yung mga facilities tulad po ng mga gas stations. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tuluyan ang nawala ang low pressure area na dating bagyong Wilma. Pero magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa shear line, amihan, easterlies at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas mataas na ang tsansa ng ulan sa Northern Luzon, lalo sa Apayao, Cagayan, Isabela at ilang bahagi ng Central Luzon. May mga pag-ulan din sa Samar at Leyte provinces. Magpapatuloy yan sa hapon pero mas malalakas na ulan na ang inaasahan sa Northern Luzon kaya mataas ang tsansa ng baha o landslide. Posible na rin ang mga kalat-kalat na ulan sa Bicol Region, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Sa Metro Manila, hindi inaalis ang tsansang makaranas muli ng mga pag-ulan bukas. At kaugnay po sa issue ng mga nawawalang sabungero, inirekomenda ng Department of Justice na kasuhan ng kidnapping with homicide si Atong Ang at 21 iba pa, kabilang ang ilang police official. May rekomendasyon din kasuhan si Ang at iba pa ng 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, kasama nga ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa inirekomenda ng Department of Justice na kasuhan. Kaugnay nga po yan sa missing sabungeros at 10 counts ng kasong kidnapping with homicide ang inirekomenda laban kay Ang at 21 iba pa kabilang sa listahan ng pinakakasuhan ang mga opisyal ng pulisya kabilang sina Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Philip Almedilla at iba pa. May hiwalay pa na 16 counts of kidnapping with serious illegal detention na irekomenda na isampa laban kay Ang, Orapa at Almedilla at ilang John Does o hindi pa nakikilala mga pulis sa grupo ni Orapa. Ayon sa DOJ, isasampa ang mga kaso sa iba't ibang RTC kabilang na ang Lipa City, Santa Cruz, Laguna at San Pablo, Laguna. Nangangahulugan po na binigyang bigat ng panel of prosecutors ang mga testimonya ng whistleblower na sina Julie Dondon Patidongan at kanya mga kapatid na sina Elakim at Jose, pati na po ang salaysay na isa pang tauhan ni Ang. Matatandang itinuro ni Patidongan si Ang bilang mastermind sa pagdukot ng mga nawawalang sabungero mula 2021 hanggang 2022 sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Maynila, Laguna at Batangas. Sinabi pa ni Patidongan na pinatay na raw ang mga sabungero at tinapon ang mga labi sa Taal Lake. Tinawag naman ng abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na depektibo at hindi patas ang rekomendasyon ng DOJ at sila daw po ay maghahain ng motion for reconsideration para ito'y mabaliktad. Sa ngayon, Vicky, ay sinusubukan pa nating kunin ang panig ng iba pang nirekomendang kasuhan. Yan muna po ang pinakahuling ulat. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.
Aprobado na sa Senado ang mahigit 6.7 trillion pesos na panukalang national budget para sa susunod na taon. Isasalang na ito sa Bicameral Conference Committee sa Huwebes. Tinutukan niyan live ni Rafi Tima. Rafi? Mel, aprobado na nga dito sa Senado sa third at final reading ang 2026 General Appropriations Bill matapos ang mabusising pagtalakay sa budget bunsod ng mga nadiskubring maanuwalyang flood control projects. 6.793 trillion pesos ang inaprobahang budget na nakatakda ng dalhin nga sa Bicameral Conference Committee. 17 senador ang bumoto pabor sa pag-aproba sa 2026 General Appropriations Bill. Walang nag-abstain o bumoto taliwas sa budget. Pero 7 sa mga senador ay wala sa plenaryo para bumoto, kabilang na si Senador Bato de la Rosa na halos isang buwan ang hindi nagpapakita sa Senado. Sa ating mahabang pagtatalakay, 2 mahalagang layunin ang ating binabalikan. Una, ang pagpapalakas ng mga programa ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Pangalawa, panatilihing bukas at matibay ang ating proseso laban sa anumang anyo ng korupsyon. Through our collective work, the 2026 budget is now more transparent, more disciplined, and more accountable than before. Pinakamalaking budget pa rin ang mapupunta sa sektor ng edukasyon. Ang budget naman ng DPWH, tinapyasan ng 311 billion pesos mula sa orihinal nitong panukala na 811 billion pesos. Sa December 12 na ang nakatakdang Bicameral Conference Committee meeting para himayin ng Senado at ng Kamara ang magkakasalungat na probisyon ng 2 kapulungan. Giit ni Senate President Tito Soto, ila-live stream ang BICAM tulad ng kanilang ipinangako. Gusto namin naka-open, kitang-kita ng publiko, sino-sino naglagay ng ganito, sino-sino yung nagpasok niyan, anong budget para sa mga 3 pinakamahalaga, DepEd, DOH, Agriculture. Ang Kamara iginiit din na tutuparin ang pangako nilang ila-live stream ang BICAM meeting. Nilinaw ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing na Agosto pa lang, sinabi na ng liderato ng mababang kapulungan na ila-live stream nila ang BICAM, taliwas sa mga lumabas na may kongresistang tumututol dito. Bukod sa chairman nitong si Senador Win Gatchalian ay 7 senador mula sa mayorya at 4 na senador mula sa minorya na pawang mga vice chair ng komite ang pinangalanang miyembro ng Senado sa gagawing BICAM. Pero kanina ay nag-withdraw si Senador Jingo Estrada bilang miyembro ng BICAM na tinanggap naman ng liderato ng Senado. Extended din ng 3 araw ang sesyon ng Senado sa halip na hanggang December 20 yung kanilang adjournment ay may sesyon ng mga senador hanggang sa December 23 para daw mabigyan ng sapat na oras ang BICAM at ma-ratify ang enrolled budget bill at hindi lang ang summary ng BICAM report. Yan ang latest mula rito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Pinuna ng Commission on Audit ang malaking bahagi ng pondo ng MMDA na hindi nagamit noong nakaraang taon. Pantugon pa naman ang pondo sa baha at traffic sa Metro Manila. Nakatutok si Mariz Umali. Lumalala lang siguro tuwing Christmas rush pero all year round naman talaga ang traffic sa bansa. 3.5 billion pesos pa nga ang nalulugi sa ekonomiya ng Pilipinas dahil dyan, ayon sa foreign aid agency na Japan International Cooperation Agency. Pinalalala pa ang traffic pag may mga binabahang kalsada. Sa Metro Manila, isa sa nakatokang mag-ayos sa traffic at sa baha ang Metro Manila Development Authority o MMDA. May pondong inilaan para dyan pero hindi lubusang nagamit noong 2024? Yan ang lumabas sa audit report ng Commission on Audit sa mga gastusin ng MMDA noong 2024. Katunayan, mahigit 1 bilyong pisong pondo ng MMDA noong nakaraang taon ang hindi nagamit. Bukod sa mababang budget utilization, sunod-sunod ayon sa COA ang mga naantalang traffic management at flood control projects. Ayon sa COA report, sa kabuuang 11.8 billion pesos na budget ng MMDA, 91.30% ang naobliga o ipinangakong gagamitin sa mga proyekto, pero 75.25% lamang ang nailabas o nagastos. Kaya aabot ng 1.028 billion pesos ang hindi nagamit. Ang sanhi raw nito ayon sa COA ay ang pagkaantala ng mga proyekto at proseso ng procurement, kabilang na ang bidding, pagkuha ng contractors at pagbili ng mga kagamitan.
Ang resulta, naantala rin ang serbisyo para sa publiko. At may banta rin ang pagbalik ng pondo sa National Treasury. Ibig sabihin nito, oras na maibalik sa National Treasury, hindi na ito magagamit pa ng MMDA sa kanilang mga proyekto. Sa traffic management projects, hindi nasunod ang target schedule sa annual procurement plan. Kaya kinailangang mag-request ng extension para hindi mag-lapse ang pondo. Sa flood control projects, 17 ang tuloy naman, pero may zero disbursement rate o hindi pa nagbabayad sa contractor dahil hindi sila nagsusumite ng billing o kulang sa dokumento. May inutang ding pondo para sa Metro Manila flood management, pero 40.40% lang ang nagamit para sa Phase 1 hanggang October 2024. Kaya nagbayad pa ang gobyerno ng 37.4 million pesos mula 2018 hanggang 2024 bilang multa sa hindi paggamit sa pautang sa oras. May 29.57 million pesos na pondo ang hindi pa rin nagagamit. Sa 68 proyekto, may 40 di pa tapos noong panahon ng audit, bukod pa sa 5 di pa na ipatutupad dahil sa pumalyang bidding. May 21 billion peso projects din na delayed dahil sa kahinaan sa interagency coordination, external disruptions at permit issues. 6 na 700 million peso project naman ang hindi natapos noong 2024. At may halos 30 million pesos na advance payment ang hindi nabawi mula sa mga contractor ng mga proyektong tinerminate o inabandona na. Sabi ng MMDA nang hingan namin ng pahayag, hindi na sila magbibigay ng komento dahil nasa COA report na rin ang sagot nila sa mga obserbasyon ng COA. Sabi nila tutugunan nila ang mga kakulangan at patitibayin ng monitoring, procurement efficiency at coordination na pinuna ng COA. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Ngayong kabi-kabila ang mga Christmas party at inuman, nagpapaalala po ang LTO laban sa pagmamaneho ng lasing. Pinaigting na nito ang deployment para hulihin ang mga ganyan at pinatawag pa ang isang babaeng nag-viral dahil tila umiinom habang nagmamaneho. Nakatutok si June Veneracion. Hindi nakaligtas sa monitoring ng Land Transportation Office o LTO ang viral video kung saan makikita ang isang lady driver na tila umiinom habang nagmamaneho. Nakilala na siya ng LTO at pinadalhan na ng show cause order. Ito, yung violation nila, parang pinagmamalaki pa sa social media eh. So yan yung pinagbabawal ho. Haharap po siya sa pagdinig dito sa amin sa LTO para patunayan niya na hindi alak yung iniinom niya. Ngayong panahon na kaliwat kanan ng party dahil sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon, inaasahan ng LTO na mas dadami ang mga pasaway na magmamaneho kahit nakainom. Kaya mas pinaigting na raw ang deployment ng mga unit dala ang mga breath analyzer para ipatupad ang anti-drunk and drug driving law. Once na nakagawa sila ng aksidente o nakagawa sila ng violation sa kalye, o maaksidente sila, maraming perwisyo ang nagagawa. Minsan buhay pa yung nawawala. Merong 400 unit ng breath analyzer ang LTO na nakakalat sa iba't ibang panig ng bansa. May mga karagdagang unit pa na darating ngayong buwan. Paano nga ba ito gumagana? Ayon sa medical website ng Medical News Today, sinusukat ng breath analyzer ang alcohol content level sa katawan ng isang tao base sa hangin na binubuga nito. Ang alcohol daw kasi sa alak na ininom ng isang tao, hahalo yan sa dugo at sasama sa hininga ng tao. Ang magre-reflect sa datos ng breath analyzer, depende sa dami ng alak na ininom at sa bilis ng kanyang metabolism. Sa Pilipinas, kapag 0.5 ang blood alcohol concentration ng isang nagmamaneho ng sasakyan, kinukonsidera na ito ng LTO na drunk driving. Mas mahigpit sa mga driver ng public utility vehicle at motorsiklo. Dapat 0 ang alcohol sa katawan. Pumayag ang aming volunteer na si Chris, di niya tunay na pangalan, na sumalang sa test. Sinubukan niyang magmumuglang ng alak at saka sumalang sa test. Mawawala din daw ang blood alcohol concentration sa loob ng 4 hanggang 8 oras. Kapag nakainom na po, magpahinga para bumaba yung or mawala yung blood alcohol content, magpahinga yung driver kung nakainom na po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong Christmas rush, maglalabas ang Department of Transportation ng utos kaugnay ng booking cancellation at surge pricing ng mga ride-hailing app o TNVS. Problema yan ng mga commuter na sinabayan pa ng transport strike. Nakatutok si JP Soriano.
unang araw ng 3-day transport strike ng Manibela, may nasakyan pa rin namang jeepney ang mga pasahero bukod sa Parañaque at Quezon City. Maging sa Las Piñas, Caloocan, Marikina at sa Maynila. Maibalik yung ating 5 years na prangkisa at makarehistro po tayo. Imbis po na ipambayad na lamang namin, doon sa mga renewal nito, pinagmumulta pa po kami. Barya-barya lamang po ang kinikita ng ating mga kasamahan. Hindi talaga ang strike ang mas pinoproblema ng mga commuter, kundi ang kakulangan ng masasakyan, lalo na ngayong Christmas rush. In demand syempre ang mga ride-hailing apps o TNVS. Kaya si Ina na marami pa namang grocery na iuuwi, inabot ng mahigit 10 minuto bago nakapag-book. Ang singil mahigit 300 piso kahit sobrang lapit lang ng pupuntahan. Pinatos niya ito lalo't malakas ang ulan. Kaya parang wala akong choice. Pero bago pa dumating ang nabook, kinansel ang trip niya. Kinailangan pa niya uling mag-book. At sa wakas, may nasakyan na. Marami pa akong nakausap na nakaranas ng booking cancellation. Nahirap pa naman sa dami ng bitbit. Kasi expected namin nandun na, tapos makakauwi na kami. Tapos mag-antay na naman kami ng another booking. Paliwanag ng samahan ng mga ride-hailing app drivers sa bansa, may mga ride-hailing app na automatic na nag-a-accept ng pasahero kahit nasa 2 kilometro ang layo sa kanila. Hindi raw yan basta-basta kinakansela, lalo't may multa at pwedeng ikasuspindi nila sa app ng ilang minuto o oras. Pero kung sobrang traffic, hindi agad mararating ang layong yan. Kapag masyado ng malayo, napakataas po ng gasolina ngayon, talagang napipilitan po na mag-cancel. At kawawa naman po yung mag-aantay ng mga pasahero natin. Pero ang Department of Transportation ipinag-utos na sa LTFRB na isumite ang listahan ng mga drivers mula sa mga ride-hailing companies na nawiwiling mag-cancel ng booking, lalo na ngayong Christmas season at sa mga susunod daw na araw. Sa susunod na linggo, pagpupulungan din ng DOTR, LTFRB at ride-hailing app companies ang legalidad ng surge pricing o kung pwede itong suspendihin o tanggalin pansamantala tuwing panahon ng Pasko. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tuloy na ang 2025 Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Ngayong gabi na ang opening ceremony, pero maaga pa lamang kanina, dagsana ang mga manonood at mga taga-suporta sa mga atleta, kabilang ang mga pambato ng Pilipinas. Flag bearers, sina Pinay tennis sensation Alex Yala at volleyball star Brian Bagunas. 11 bansa sa Southeast Asia ang paparada mamayang gabi sa harap mismo ng hari ng Thailand na manonood ng opening ceremony. Bago pa man ang opisyal na pagbubukas ng prestiyosong sports event, nagpakitang gilas na ang Team Pilipinas sa ilang sports event ng SEA Games. Pasok na sa medal rounds o semis ang ating mga pambato sa men's football matapos talunin ng Indonesia habang tinambakan naman ng ating men's basketball team ang Vietnam. Bukas na ang itinuturing na dream matchup ng San Beda Red Lions at Letran Knights sa NCAA Season 101 Men's Basketball Finals. Inaabangan yan lalo't huling nagtapat ang Red Lions at Letran Knights noong Season 95 kung kailan nagwagi ang Red Lions. Lions din ang may pinakamaraming panalo sa kasaysayan ng NCAA na 23 championships. 20 NCAA championships naman ang naipanalo ng Letran. Gaganapin ang Game 1 bukas ng alas 2 ng hapon. Sa Sabado, December 10 naman ang Game 2. At sa December 16 naman ang Game 3 kung magkakaroon ng tiebreaker. Christmas came early para sa mga batang may cancer na binisita ni Kapuso ex-PBB housemates AZ Martinez at Vince Maristella. Sina AZ at Vince, ibinahagi rin ang kanilang plano para sa Pasko. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Dala ang mga espesyal na regalo, masayang mga palaro, at words of inspiration. Maagang ipinadama ni na ex-PBB housemates AC Martinez at Vince Maristella ang diwa ng Pasko sa mga batang may cancer sa Bahay Aruga. Kasama rin nila ang kaibigan at kapwa PBB housemate na si Kira Ballinger. Espesyal daw para kina AC at Vince ang pagbisita dito. Sa family kasi namin, mayroon na kaming nagkaroon ng cancer. And I think
isa yun sa mga tumatak sa puso ko nung first time ko pumunta dito. Tapos, alam mo yun, sa sobrang daming blessings. Lalong malapit sa puso ni AC, gaya ng naibahagi niya noong nasa loob pa sila ng bahay ni Kuya. It's something close to my heart. Then kami ni River, we advocated for cancer patients. Na-remember ko yung duo ko and dad ko. Grateful sina AC at Vince sa lahat ng natatanggap nilang blessings. Excited na nga rin daw sila na magdiwang ng Pasko kasama ang kani-kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Ano kaya ang kanilang plans? Kaming family talaga, close talaga kami, and nagbibigay talaga kami ng time para sa isa't isa. Kain, games, and ewan ko sa family namin, sobrang laki talaga. We go travel for Christmas talaga. Pero this time, maybe we'll just stay home with family. Mix talaga yung nasa Noche Buena namin, and depende din kung anong dalhin ng relatives namin. Sometimes nagpo-food sharing kami sa bahay. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes, 16 na araw na lang Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangin. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.